Ito talaga guys, ang sinasabi na kapag dating sa pera ay dapat meron kayong boundaries at meron kayong limitation. Kahit pa sa mismong kamag-anak nyo. Dahil sa isang OFW, madalas na nangloloko pagdating sa pera ay mismong kamag-anak, kapatid or mismong asawa. Kaya malas mo kapag napabilang ka sa pamilyang ganito, tulad sa binahagi ng isang kababayan nating Pinay na nasa Japan na nagpadala ng pera na umabot sa halos kalahating milyon or lampas pa para daw ipaayos ng bahay. Ngunit pagdating niya o pag-uwi niya sa Pilipinas ay nagulat siya. Kanina pa ako umiyak dito habang binabasa ang mga comments niyo. Napipil ko na mahal niyo ako. Pero ang mga mahal ko, wala. Ang bahay ko binaboy, sinira. Sino ba naman ang matutuwa pag ganyan ang gagawin sa bahay mo? Ang laki ng ginastos mo, pero hindi naman pala inano dyan, hindi binili ng mga materialis lahat ng pera na pinadala. Kinurap, 'di ba? Tingnan mo naman 'yan, oh. Durog. Masakit sa puso makita mo yung pinaghirapan mo na pera, ganyan ang mangyayari. Umuwi ako ng Pilipinas, hindi ko matirhan ang bahay ko. Pagbukas ng pintuan pa lang sa bahay ko na pinarenovate, ito na agad ang makikita mo, ayan, oh. Sinira talaga, dinaan-daanan niya ng ang halatayan. Pag personal sa actual na titingnan mo, ayan, oh. Talaga yan. Talagang kutsilyo ang ginamit. Ayan, oh. Didiretso yan sa loob ng kwarto. Ganun ang ginawa. Ganun. Pati sa extension, ganun din ang ginawa sa mga floor mat na yan. Ganun. Ayan, oh. Kita nyo naman yan. Oh. Ang bahay ko binaboy, sinira. Sino ba naman ang matutuwa pag ganyan ang gagawin sa bahay mo? Ang laki ng ginastos mo, pero hindi naman pala inano dyan, hindi binili ng mga materialis lahat ng pera na pinadala. Kinurap, 'di ba? Tingnan mo naman 'yan, oh. Durog. Masakit sa puso makita mo yung pinaghirapan mo na pera, ganyan ang mangyayari. Umuwi ako ng Pilipinas, hindi ko matirhan ang bahay ko kasi nagkalat, lahat ng gamit dinala nila, pati ang plato na bago yun. Inasa listahan yun, kasama yun sa binili. Ang dami-daming binili na mga bago na gamit na dinala nila. Pati ang washing machine ko wala na. Kita nyo naman ang kusina, oh. Tama ba yan? Wala pa, walang pintura. Tingnan nyo, walang pintura, giniba. Pati ang saingan dito sa gilid yan. Diyan, nung lumipat silang nanay noon, may saingan yan dyan. Pero ayan, giniba, 'di ba? Kita nyo naman, sino ba naman hindi magagalit yan? Tsaka ito, semento yan, may bakal, oh. Giniba. Ha? Talaga bang kusa bang malalaglag yan? Kita mo naman dito, oh, pati to. Kita mo naman yan, parang walang taong nakatira. Ganun ba? Tingnan mo. Tingnan nyo nang mabuti. Sa mga nagre-react naman doon sa post ko na iba ang sinabi, sorry kayo, hindi nyo alam ang kwento. At sa likod naman, yung 2 puno ng nyog na pinutol ng kapatid ko. Ang galing niya, sa kanya daw yan. Ha? Nako, malaki na ang nyog. Wala pa sila dyan, nandyan na yan. Ay, nako. 'Di ba? Sabi ko naman sa inyo, ano sila yung nangaangkin ba? Ha? Wala na akong masabi sa kanila talaga. Oo. Kaya, ewan ko lang sa inyo, hindi nyo kasi naranasan hindi kayo nagkaroon ng pamilya na katulad ng pamilya ko. Kasi ang pamilya nyo, ang sasaya. Yung sa akin, hindi. Tingnan nyo naman yan, oh. Paano mangyari yung ganyan? Alangan naman ni kusang nababalbag yan, hindi, diba? Tapos nung umuwi ako nung 2004, nandyan pa ang divider dito na lagayan ng mga anik-anik na kung ano-anong mga pitchel, mga pati ang maliit na salamin binasag. Ay, nako, sa wakas, nakausap ko na ang aking mga kapatid na manluloko, mga agaw, traidor, gamahan sa pera. Alam naman natin na ang mga manluloko ay di maubusan talaga ng rason yan. Ayan, oh. Ang pag-ayos namin ay hindi naayos sa barangay, kaya dadalhin na lang sa itaas. Ganon. Ganon ang mangyayari kasi ang kalaban namin ay mga gamahan sa pera. Ang pera na mga pinadala ko, ang para sa bahay na 500,000 mahigit ha. Pero nung makita ako, nung umuwi ako, naku po,
siguro mga 100 lang. Hindi man lang naayos yung CR tsaka dingding, hindi man lang napinturahan. Kinurap yung pera ko. Akala ko ang nangungurap yung nasa gobyerno lang. Pati din pala taga-bundok. Actually guys, sa ganitong bagay or pagdating sa pera, nasa control or tayo naman ay may control kung magpapaloko ba tayo or hindi sa ating kapamilya. Kaya guys, kung hindi kayo sigurado ay wag na wag nyo pagkakatiwala ang malaking pera nyo sa pamilya nyo sa Pilipinas. Mas maigi pa kung magpapagawa kayo ng bahay ay pag-uwi nyo na lang sa Pilipinas para sigurado. Or kung magpapagawa kayo guys ay wag kayong kampante, hingan nyo ng picture or photo or video ng mga improvements sa bahay na pinapagawa nyo para hindi kayo maloko ng mismong kapamilya nyo. Mahirap ang buhay sa ating bayan para sa anak at pamilya. Kailangang lumisan kahit anong hirap ng buhay ating malalampasan. Tiwala sa Diyos ang ating kailangan. Handang magsakripisyo, handang iwanan ang pamilya. Namimiss ko na ang aking pamilya. Namimiss ko na ang aking bansa. Lahat ng hirap titiisin, kakayanin para sa magandang hangarin. Namimiss ko na ang aking pamilya. Namimiss ko na ang aking bansa. Lahat ng hirap titiisin, kakayanin para sa magandang hangarin. Ako ay isang OFW, bayani kung ituring dahil sa sobrang hirap. Bayan ay nilisan, gagawin ang lahat